Magpapa-check up lang sana ang dalaga, ngunit iba ang nangyari. Inangkin siya ng doktor at ito ang nakauna sa kanya. Mapanagutan kaya siya ng lalaki? Ating alamin ang buong kwento. Ang gusto lang naman ni Lily ay magpa-check up dahil palagi siyang nahihilo. Pero bakit ganun? May nangyari sa kanila ng doktor na yun na lasing, pero masasabi niya na hindi siya pinagsamantalahan ng doktor dahil inialay niya talaga ang kanyang sarili sa lalaki. Hinayaan niya na angkinin siya nito dahil gusto niya ring magkaroon ng experience. Pero sa tingin niya, ang doktor na yun ay broken-hearted. Paano ba naman? Ibang pangalan ng babae yung binabanggit habang may ginagawa sila. Nagkaroon nga siya ng experience pero hindi niya naman alam ang dahilan kung bakit palagi siyang nahihilo. Tapos nanakit pa ang nasa pagitan ng hita niya. Anak, kamusta ang check-up mo? Bakit ka daw palaging nahihilo? At saka bakit ang tagal mo makabalik? Yun ang naging tanong sa kanya ng kanyang mami. Wala naman daw, puyat lang daw po. Pagdadahilan niya at pilit na inayos ang lakad upang hindi siya mahalata ng kanyang mami. Lahat pa naman ay napapansin ito. Sige anak, magpahinga ka na muna. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ni Lily sa kanyang mami at tinungo niya na ang kanyang kwarto. Nang makarating siya sa kanyang silid, doon lamang niya tuluyang ininda ang sakit sa pagitan ng kanyang hita. Ang masasabi niya lang ay talagang may ipagmamalaki ang lalaking yun kaya masakit din ang katawan niya. Idinaan niya na lamang muna sa tulog ang lahat. Samantala si Doc Kian, gabi na nang magising. Nakakairita naman kasi ang kanyang sekretarya dahil hindi nito inayos ang signboard na nagsasabing close ang klinik niya. Tuloy ngayon may nakapasok na pasyente. Ang akala nito ay bukas ang kanyang klinik. At dahil sa sobrang kalasingan, doon niya naibuhos ang kanyang galit. Sana nga lang iwag siyang ireklamo ng babaeng yun, pero isa lang ang masasabi niya. Hindi niya makakalimutan ang napakagandang katawan ng babaeng yun. Nakita ni Doc Kian ang bahid ng dugo sa kumot. Ibig sabihin lamang nun, berhen ng babaeng nakatalik niya. Hiling niya lang na sana wag itong magsalita dahil mayayari talaga siya. Napatigil si Kian sa malalim na pag-iisip dahil nagring ang kanyang cellphone. Mabilis niya naman iyong sinagot kahit na sumasakit-sakit pa yung ulo niya dahil sa pag-inom niya ng alak. Ma'am, simpleng bati ni Kian sa kanyang ina. Anong nangyari San? Bakit hindi ka pa umuwi? Masyado bang maraming pasyente? Alalang tanong ng kanyang mami. I'm going home, nothing to worry about. Sagot ni Kian bago nagpaalam at agad nang pinatay ang tawag dahil kailangan niya pang ayusin ang klinik. Bakit ba kasi niloko siya ng ex niya? Kung ano-ano na tuloy ang nagawa niya. Pati ang pagiging doktor, pansamantala niyang nakalimutan dahil sa pagiging broken-hearted. Tapos may nagalaw pa siyang babae. Sana nga lang hindi niya na makita pa yung babaeng yun upang hindi na maungkat ang nangyari at idaan na lang nila sa limot ang lahat. Pero may kung ano sa kanya na parang gusto niya itong panagutan. Ilang araw na rin, simula nang mag-inom si Doc Kian at may nagalaw siyang babae pero pagising niya wala na ito. Hindi mawala sa isip niya ang babaeng yun. Tanging mukha lamang nito ang kanyang naaalala. Nasabi nito ang pangalan ngunit nakalimutan niya yun. Hindi tuloy siya makapag-focus sa trabaho niya, lalo sa mga pasyente dahil ang gumugulo sa isip niya ay ang babaeng iyon. Doc, yun na po yung last patient. Pagpapaalam kay Doc Kian ng kanyang sekretarya. Okay kasi, pwede ka nang mag-lunch. Aniya sa kanyang sekretarya. Tumango lamang ito at umalis na muna sa kanyang klinik dahil may date pa daw ang babae kasama ang jowa. Samantalang siya, wala nang i-date dahil ang babaeng dapat niyang papakasalan. Nahuli niya na may kasiping na lalaki sa bahay nito. Okay na sana pakakasalan niya na sana si Sheena pero nalaman niyang niloloko lamang pala siya ng babaeng mahal na mahal niya. Tumayo si Kian dahil balak niya sanang umalis ng kanyang klinik upang umuwi na muna sa kanila at mag-lunch ron. Iba pa rin kasi ang mga luto ng mami niya sa pagkaing ibinibenta sa labas na kahit ang mga restaurant, hindi yun matutumbasan. Paalis na sana si Kian sa kanyang klinik nang bigla na lamang dumating ang walang yanyang ex na may lakas pa ng loob na makipagkita sa kanya pagkatapos ng kawalang hiyaan na ginawa nito. Nung ginagawa mo dito? Walang emosyong tanong niya kay Sheena. Babe, I'm sorry. You were too busy. Nasa tabi ko siya pero ikaw naman ang mahal ko. Believe me, Kian, ikaw ang mahal ko. Umiiyak na sabi sa kanya ni Sheena kaya natawa na lamang si Kian. Mahal mo ko?
Naririnig mo ba yung sarili mo ngayon? Sinasabi mong mahal mo ko pero nagawa mong makipaglandian sa iba? Huwag mong sabihin ganun lang yun. Dahil hindi, niloko mo ko. You betrayed me. I was so loyal to you pero ikaw ginago mo ko. Ginagago mo pala ako. Kung alam ko lang, dapat pinakinggan ko na yung mami ko nang sabihin niya na hiwalayan na kita. Umiling-iling si Sheena at hinawakan ng babaeng hindi nahihiya ang kamay niya. Don't say that, babe. I love you. Nawala ko ng ilang araw dahil tinapos ko na yung lahat sa amin. Dahil ikaw yung mahal ko. Hinalik-halikan pa ni Sheena ang kamay niya, ngunit binawi iyon ni Kian at tinulak niya ang babae palayo sa kanya. Gagawin ko lahat, babe. Lahat-lahat para mapatawad mo lang ako. Kahit na tinalikuran na ni Kian ang babae, muli niya itong hinarap upang masabi niya ang gusto niyang sabihin dito. You want me to forgive you? Huwag na magpapakita pa sa akin at bumalik ka sa lalaki mo. Aniya at iniwan ng babae sa kanyang klinik. Narinig niya pa ang pagtawag nito sa kanya at pag-iyak nito, ngunit hindi niya napinansin ang babae. Wala na siyang pakailan pa kay Sheena pagkatapos ng ginawa nito sa kanya. Samantala si Lily, hindi makapag-focus sa trabaho dahil ang naaalala niya ay yung doktor at ang nangyari sa kanila. Bakit naman kasi doon pa siya napunta? Sa bagay, halos kilala ng lahat ang doktor na yun at pinagkakatiwalaan pero hindi naman niya inaasahan na pagpunta niya doon, ibang side ang makikita niya. Kapag nalaman ng parents niya ang tungkol doon, mayayari talaga siya, lalo na sa mami niya. Paano ba naman? Hindi pa nga siya kasal, naisuko niya na ang kanyang pinakaiingatan. Natulala si Lily kaya hindi siya nakapag-focus sa trabaho. Nakapasok na nga sa opisina niya ang sekretary ng kanyang ama, ngunit hindi niya iyon napansin. Miss Lily, are you okay po? At iwinagayway pa ng babaeng empleyada ang kamay nito sa harapan ng mukha niya upang mapansin niya lamang dahil para talaga siyang wala sa wisyo ng mga oras na yun. Hindi kasi siya sumasagot. Yes, Gigi, ano yun? Ani Lily, kaya napakamot na lamang sa ulo ang sekretarya ng kanyang ama. Pinapatawag po kayo ng daddy niyo sa office niya. Sabihin mo pupunta na ako. Sige po. Yukong sabi ni Gigi bago siya iniwan sa kanyang opisina. Kaya nga ginagalingan niya sa trabaho dahil ang boss niya ay ang kanyang daddy. Isang maling gawa niya lang ay mapapansin siya nito at may masasabi sa kanya. Kaya sa lahat ay kailangan niyang galingan. What is it, Dad? Tanong ni Lily sa daddy niya nang makarating siya sa office nito. Tumigil muna ang daddy niya sa mga pinipirmahan at tinuon sa kanya ang pansin. We have dinner tonight with your mother's friend and this son, kaya dapat magayos ka. Fix yourself. Yes, Dad. Simpleng sagot niya. Bakit parang wala ka sa sarili mo? Kanina kinakausap ka daw ni Gigi pero ang tagal mong sumagot. May problema ba? Wala po, Dad. Pagsisinungaling niya na ikinatango na lamang ng kanyang ama at sinabing bumalik na siya sa kanyang opisina. Napasabunot na lamang si Lily sa kanyang buhok. Mukhang maaga siyang mag-out para rin makapaghanda siya ng maisusuot sa sinasabing dinner ng kanyang daddy. Habang si Kian pupunta sa bahay ng sinasabing kaibigan ng mami niya, gusto siyang ipakilala ng mami niya sa anak daw ng kaibigan nito na dapat matagal na daw nitong ginawa, ngunit wala siyang interes sa kahit na sinong babae. Bukod sa babaeng nakasama niya sa kanyang klinik, tinawagan pa si Kian ng kanyang mami para lang makasigurado ito na pupunta nga siya. Naninigurado talaga. Yes ma'am, pupunta ako. Hindi niyo na kailangan na tumawag. Ani Kian, baka kasi idahilan mo yung trabaho mo eh. And please, don't be late. Ayoko silang paghintayin, lalo na yung anak ng kaibigan ko. Napabuntong hininga na lamang si Kian. Makakabuti din ito sa'yo para makalimutan mo na yung Sheena na yun na halatang fake naman ang lahat. Malay mo, magustuhan mo pa yung anak ng kaibigan ko. Napailing-iling na lamang si Kian na kung nakikita lamang siya ng kanyang ina, malamang nakatikim na siya ng pangmalakasang batok mula rito. Okay ma'am, bye. Aniya at pinatay ang tawag. Mukhang may pupuntahan kayo mamaya, Dok ah. Pangasar kay Kian ng sekretarya niyang si Cassie. Dinner lang? Simpleng sagot niya pero si Cassie ay napangiti na lamang. Mukhang nirereto na kayo ng mami niyo. Sa bagay hindi naman talaga kayo bagay ni Ma'am Sheena. Umuoo nga lang ako kapag tinatanong niya ako kung bagay kayong dalawa dahil ayoko mawala ng trabaho. Natatawa pang sabi ni Cassie na nang mapansin na tahimik lang siya, binawi agad ang sinabi. Kasi naman Dok, marami pang ibang babae dyan na babagay sa inyo. Yung mas better at yung deserve kayo. Siya na kaya yun?
Tanong ni Kian sa sarili na ang tinutukoy ay ang babaeng nakasama niya. Ano yun, Dok? Takang sabi ni Cassie. Wala. Simple niyang sagot kahit na ang totoo, ginugulo na naman ng babaeng yon ang kanyang isip. Nakasuot na ng napakagandang damit si Lily kahit na magdi-dinner lang naman sila at hindi niya kilala ang mga makakasama. Ewan niya nga kung bakit siya kinakabahan kahit na alam niya naman sa sarili na hindi dapat. Bago pa niya maisipan na maiwan na lang sa kwarto at magkulong doon, bumaba na si Lily. Hindi naman siya ganun kasamang anak upang biguin ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang mami na mahal siya at sinusuportahan siya sa lahat ng gusto niya. Napakaganda mo, anak. Well, kanino ka pa ba magmamana kundi sa akin? Papuri kay Lily ng mami niya kaya napangiti na lang siya. Act properly mamaya, Lily. Nakakahiya naman sa kaibigan ng mami mo. Sabi kay Lily ng daddy niya. Napatango na lamang siya at pilit nang umiti at dahil wala pa naman ang bisita, naisipan niyang umupo na lamang muna sa sofa at mag-cellphone. Hinayaan naman siya ng kanyang mami at ayos lang daw kahit ang daddy niya medyo masama ang tingin sa kanya na hindi lang pinansin ni Lily. Maya-maya pa, dumating na ang kanilang bisita. Siya na yung anak mo, Lilian? Tanong ng babae sa mami niya nang umiti muna bago tumingin sa kanya. Yes, this is Lily, my daughter. Pinakilala si Lily ng mami niya sa kaibigan. Napakaganda mo, iha. Bagay na bagay kayo ng anak ko. Natutuwang sabi ng ginang, kaya si Lily pilit na lamang nang umiti. Hindi niya pa nga nakikita yung anak nito. Oh, here's my son. Ganun na lamang ang gulat ni Lily nang malaman kung sino yung anak ng kaibigan ng mami niya. Walang iba kundi ang doktor na nakakuha sa kanya. Gulat na gulat nga din ng lalaki nang makita siya, kaya medyo nahiya pa ito nang makipagkamay, pati na rin ang lumapit sa kanya. This is my son, Lily. Dr. Kian Sanceda. Hi, Lily. Ewan niya kung anong pumasok sa isip ng lalaki at inihain pa nito ang kamay sa harap upang muling makipagkamay. I'm Lily, Lily Perez. Pakilala niya naman bago muling nakipagkamay dito. You told me, anak, na palagi kang nahihilo. Pwedeng kay Kian ka na lamang magpakonsulta. You know, baka makalibre ka pa. Ang mami ni Lily nagagawa pang tumawa samantalang siya natitense sa mga oras na yun at hindi na alam ang gagawin. Sino ba yung doktor mo, iha? Hindi nakasagot si Lily at napansin niya na nakatingin sa kanya si Kian. Okay na po, meron na po. Pagsisinungaling niya, kaya medyo dumilim ang tingin ni Kian sa kanya na parang hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. Baka mamaya kapag kay Kian ulit siya pumunta, kung ano na naman ang mangyari sa kanila, mahirap na. Kung ano-ano na naman ang kanyang iniisip. Nauna sa dining ang mga magulang ni Kian at pasunod na sana siya nang bigla na lamang hawakan ni Kian ang braso niya at siya'y pinatigil. Why are you holding me? Kunwari ay inis niyang tanong. Sigurado ako na naaalala mo yung nangyari sa atin. I'm sorry for what happened. Lasing ako ng mga oras na yun at nakalimutan kong hindi niya na hinayaan pa na magpaliwanag ang lalaki. Naiintindihan kita. Lahat naman tayo dumadaan sa ganyang stage ng buhay. And besides, thank you for the experience. Wala namang ibang makakaalam dahil ayoko rin na masira yung pangalan mo bilang doktor. Sabi ni Lily bago tinanggal ang pagkakahawak ng lalaki sa braso niya at iniwan ito upang sundan ang kanilang mga magulang. Hindi makakain ng ayon si Lily. Pansin niya kasi ang ibang tingin sa kanya ni Kian. Parang bawat galaw niya ay pinapanood ng lalaki at mukhang masaya ito sa ginagawa dahil ayaw tumigil. Hindi ba nito alam na hindi siya komportable sa ginagawa nito o sinasadya lang talaga ng lalaki? Dahil sa walang gana si Lily, nagpaalam siya na tapos na siya at may kukunin lamang sa kanyang kwarto. Wala namang choice ang mami at daddy niya kundi ang pumayag dahil ayos lang naman sa mami ni Kian. Lingid sa kaalaman ni Lily, nasusundan siya ni Kian na mukhang ayaw siyang tigilan. Hey, wait up! Inis niyang hinarap si Kian. You know what? Dahil sa'yo hindi ako makakain ng maayos. Even though I like the food, dahil sa mga kakaibang tingin mo, ayaw mo akong lubayan ng tingin. Pinapanood mo yung bawat galaw ko. Are you on something? Ano bang trip mo? Inis na tanong ni Lily na pati ang kilay ay napapataas na. Wala lang, gusto lang kitang panoorin. Simpleng sagot ng lalaki. At bakit pala gusto mo nang pumunta sa kwarto mo? Ayaw mo na kaming makasama? Mapang-asar na tanong ni Kian sa dalaga na kulang na nga lang
Umusok ang ilong dahil sa kanya. Pero ayos lang naman, at least nakukuha niya ang atensyon nito. Bakit? TV ba ako? I'm not a TV. At kailangan ko nang magpahinga dahil may trabaho pa ako bukas. Ani at aakit na sana ng hagdan pero umakto si Kian na tatawagin ng kanyang mga magulang kaya napapadyak na lamang sa inis si Lily. Talagang iniinis siya ng lalaki. You know, pwede ka namang magpa-check up sa akin kung may nararamdaman ka and gagawin ko pang free para sa'yo. Alok ni Kian sa dalaga. Wag na lang no, sa ibang doktor na lang, baka iba pa yung gawin mo sa akin. Sagot nito't siya'y inirapan. Natatawa na lamang si Kian dahil mas lalo lamang gumaganda si Lily sa paningin niya dahil nagsusungit ito. What if sabihin ko sa'yo na gusto kong panagutan yung nangyari sa atin? Kung may iniinom lang si Lily sa mga oras na yun, baka naibugan niya na sa lalaki dahil sa tanong nito. Panagutan? Gago ka ba? Bakit? May nabuo ba? Kaya bakit mo ko pananagutan kung wala naman? You know, this is nonsense. Hindi na dapat natin pinag-uusapan. Kung sabihin ko kaya sa mga magulang mo ang nangyari, kulang na lang mapasabunot si Lily sa sarili niyang buhok dahil sa kulit ng lalaking kausap. Don't you dare! Ngumiti si Kian at inilapit ang labi nito sa may tenga niya upang doon ay bumulong. Then, be nice to me. Oo na, Mr. Doktor. Napipilitang sabi ni Lily kaya nagulat na lamang siya nang biglang hawakan ni Kian ang isa sa mga kamay niya at pinagsalikop ang mga kamay nila. Then, let's go to our parents, Miss Sungit. Kung alam lang sana ni Lily na gano'n ang mangyayari, di sana hindi na siya nakipag-dinner pa at idinahilan na lamang na may sakit dahil ang doktor na nakakuha sa kanya ay ayaw siyang tigilan. Hindi maiwasang mapangiti ni Kian habang siya ay nakaupo sa kanyang swivel chair. Walang masyadong pasyente ang klinik niya pero bakit parang natutuwa pa siya? Siguro ay dahil sa nalaman niya na anak pala ng kaibigan ng mami niya ang babaeng nakuha niya. At masasabi niyang nakuha ni Lily ang kanyang atensyon. Grabe ang ngiti mo, Dok ha. Natatawang sabi sa kanya ni Cassie. May iba nang bibisita dito. Aniya na ikinakunot ng noon ng sekretarya sa klinik. Sino naman po? May nahanap na po ba kayong bago? I mean, may gusto na kayong bago? May pinalit na po kayo kay Ma'am Sheena? Natutuwang tanong ni Cassie. Soon, mamimit mo rin siya. Aniya at pinindot-pindot ang kanyang ballpen. Samantala si Lily walang tulog dahil sa hindi niya makalimutan ang mga sinabi sa kanya ng lalaking yun, ng doktor na yun. Tuloy hanggang sa company nila ay lutang siya. Hindi nga siya makapag-isip ng maayos na baka mamaya mali-mali pa yung malagay niya sa kanyang mga report. Ma'am Lee, hindi na natuloy ng sekretarya ng daddy ni Lily ang sasabihin dahil bigla siyang sumigaw na parang nababaliw. Nakakainis! Sabi niya pa at napatayo na. Ma'am Lily, okay lang po ba kayo? Tanong ni Gigi. Bumalik sa realidad si Lily at pilit na inayos ang kanyang sarili. Ako? Oo, ayos lang ako. Aniya at peking umiti. May pupuntahan po kasing meeting ang daddy niya with the new investors. Kaya kung may dadating po kayo muna daw ang kumausap. Pero nandito naman po ako. Okay sige. Yumuko muna si Gigi bago ito umalis at bumalik sa opisina ng daddy niya. Binatukan na lang ni Lily ang sarili at sinasabihan ng sarili niya na umayos siya bago pa siya mapagkamalang baliw ng iba dahil sa kanyang mga inaakto. Kung hindi lang sana ginugulo ng doktor na yun ang kanyang isipan, hindi sana siya magkakaganon. At dahil nga umalis ang daddy ni Lily, siya muna ang kumausap sa mga dumadating na gustong makausap ang daddy niya. Habang si Dr. Kia na wala pang pasyente, ay umalis na ng kanyang klinik upang pumunta sa bahay nila Lily at alamin sa ina ng dalaga kung saan niya makikita si Lily. Mukhang may pagkakaunawaan na kayo ng anak ko, iho. Magkasunod kayo na umalis sa hapag kaya baka nakapag-usap na kayong dalawa. Pero ang gusto mong malaman, nasa kumpanya lang si Lily ng asawa ko. Doon kasi yung nagtatrabaho. Doon mo na lamang siya puntahan. Napangiti si Kia nang malaman kung nasaan si Lily. Nagpasalamat din siya sa ina ng dalaga at umalis na rin doon. Yun nga lang, medyo nahirapan siya nung nandun na siya sa kumpanya dahil masyadong busy ang mga tao at walang gustong kumausap sa kanya hanggang sa may nagtanong na kay Kian kung ano ang ipinunta niya ron. Si Miss Lily po pala. Ngayon ay nasa opisina po siya ng daddy niya pero sino po ba kayo at bakit niyo po siya hinahanap? I'm Dr. Kian Sanceda and I have something to tell her. Natawa ang babaeng kausap ni Kian.
Okay po, sorry po. Masyado po kasing busy dito lagi dahil masisipag yung mga tao dito. Pero alam niyo po, mas bagay kayong CEO kaysa doktor. Napangiti na lamang si Kian. Mabuti pa yung mga empleyado dun, mababait. Bakit si Lily ay hindi? Ang ganda ng pagkakasandal ni Lily sa kanyang upuan at iniintay niya si Gigi na bumalik para sa kanyang juice. Pero bigla na lamang may kumatok samantalang kakaalis lang ng sekretary ng daddy niya. Come in, simpleng sabi ni Lily at hinintay na may pumasok. Ganun na lamang ang gulat niya nang pumasok si Kian na pati doon sa kumpanya ng daddy niya nasundan siya. Anong ginagawa mo dito? Visiting you. Napahawak si Lily sa kanyang sentido. Wala akong sakit kaya hindi mo dapat ako dalawin. Anong trip mo? Sinabi ko na diba? Binibisita nga kita at kung hindi ka naniniwala, hindi ko na problema yun. Kawawa pala yung kumpanya nyo kapag ikaw na yung nag-manage. Natatawang sabi ni Kian. Ha? Paano mo naman nasabi yan? Dito ka ba nagtatrabaho? Sa sungit mong yan, baka mag-resign lahat ng nagtatrabaho dito. Naiiling na sabi ni Kian. Di wow, kung wala kang nang sasabihin, maaari ka nang umalis. Yun na lamang ang sinabi ni Lily bago pa siya tuluyang mawalan ng pasensya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Gusto kitang i-date. What? Mukhang tenga mo dapat yung ipa-check up. Mapang-asar na sabi ni Kian kay Lily. Alam mo, hindi na ako natutuwa sa'yo. Hindi porke ikaw ay nakakuha ng virginity ko ay may karapatan ka ng ganituhin ako. Imbis na patulan siya, unti-unting naglakad pa palapit sa kanya si Kian hanggang sa nasa harapan niya na ito. Siya ay nakaupo sa swivel chair habang ang lalaki nasa kanyang harapan. Mukhang wala ka namang ginagawa. Let's go out. Ayoko. May ibinilin sa akin ng daddy ko. Yumuko si Kian upang magpantay ang mukha nila. Mukhang wala kang tulog. Napagod ka ba kakaisip sa akin? Kapal mo naman. At tinulak ni Lily palayo sa mukha niya ang mukha ng lalaki. Ngunit muli nito iyong nilapit. Sa ganoong sitwasyon sila naabutan ni Gigi na kung magugulatin baka naibagsak na ang pinabili niya. Sorry ma'am, hindi ko naman po alam na may bisita po pala kayo. Nayuyukong sabi ni Gigi, kaya nahiya si Lily, ganon din si Kian. Lumayo ito sa kanya. Sige, iwan mo na lang dyan sa may sofa at huwag ka na munang magpapasok dito. Nang makalabas si Gigi, ay tsaka muling kinausap ni Lily si Kian, ang makulit na doktor. Alam mo ba na ang babaeng yun ay sekretarya ng dad ko at ang nakita niya, pwede niyang isumbong sa dad ko. Alam mo, nakakairita ka na talaga. Inis na sabi ni Lily. No, I'm not. Ikaw lang ang naiirita sa akin. Wala akong balak na makipag-date sa'yo o ang sinasabi mong lumabas tayo. Mabuti pa, bumalik ka na lang sa klinik mo at maghintay ng pasyente. Tumayo si Lily upang kunin ang biniling juice ni Gigi para sa kanya. Bakit ba kasi hindi niya na lamang sa mesa pinalagay at hindi roon sa sofa? Pero naramdaman na lang bigla ni Lily na may nakayakap sa kanya. Walang iba kundi si Kian. Bitawan mo nga ako at wag mo kong yakapin. Utos niya sa lalaki. No, hindi mo ba alam na simula nung may nangyari sa atin, hindi na kita makalimutan? Dahil sa'yo ay parang nakamove on na ako sa ex ko. Pagkukwento sa kanya ni Kian, wala akong pakialam. Let me go. I'm not interested in you. Well, I'm interested in you, Lily, at hindi ito yung huling beses na makikita mo ko. Matapos sabihin ng mga salitang yun, pinakawala na siya ni Kian. Ngunit bago tuluyang umalis, may ibinulong sa kanya ang lalaki. You're so beautiful, Lily, lalo na kapag naiinis ka at natutuwa ako na mukhang ako lang yung nangiinis sa'yo. Gigi told me na pumunta daw si Kian dito. Yun ang sinabi kaagad kay Lily ng kanyang daddy. Kababalik pa lang pero si Kian na ang usapan nilang dalawa. Ang lalaking iniinis siya. Di ko alam sa lalaking yun, Dad. Maybe iniinis lang ako or gusto ng kaibigan. Pagsisinungaling ni Lily. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, anak. I like him for you at ang mami mo gusto rin siya para sa'yo. Hindi na rin masama kung kayong dalawang magkatuluyan. Na-speechless si Lily dahil sa sinabi ng kanyang daddy. You know, Dad, na ayaw ko pang makipagrelasyon. Ang gusto ko'y manahin na muna ang kumpanya sa'yo and to run our company. Pagiging straight to the point ni Lily sa kanyang daddy. Alam kong yan ang gusto mo, anak, pero habang kaya ko pa naman ako muna yung magmamanage ng kumpanya natin. And you, pwede ka nang makipagrelasyon at wag ibaon yung sarili mo masyado sa trabaho because I'm already proud of you.
Hindi alam ni Lily kung matutuwa ba siya o ano. Pakiramdam niya kasi ay ayaw lang ng daddy niya na ipamanage sa kanya ang kumpanya nila. Okay dad, understand. At umalis si Lily sa opisina ng daddy niya na masama ang loob. I'm sorry po Ma'am Lily pero sabi po ng daddy niyo, sasabihin ko daw po sa kanya ang lahat ng pupunta habang wala siya. It's okay Gigi. Aniya sa sekretarya ng kanyang daddy at pilit nang umiti dito. Nang makabalik sa kanyang sariling opisina, napaupo na lamang si Lily sa kanyang sofa at iniisip kung may kulang ba sa kanya o may mali sa kanya. Bakit hindi ibigay sa kanya ng daddy niya ang kanyang gusto? Dumagdag pa yung Kia na yun na gusto ng daddy niya na makatuluyan niya. Naiirita na tuloy siya. Kung alam niya lang sana na magiging ganun ang kalalabasan ng lahat, sana inayos niya na ang mga naunang desisyon niya. Habang si Kian ay pangiti-ngiti nang umuwi sa kanila para masabi niya sa mami niya na nagugustuhan niya na ang anak ng kaibigan nito. Ngunit gano'n na lamang ang gulat niya nang nandoon si Sheena na mukhang kanina pa siya hinihintay. Anong ginagawa mo dito? Inis niyang tanong sa babae dahil hindi niya talaga gusto ang presensya nito doon. Pumunta ako sa klinik mo pero wala ka doon. Kaya naisip ko na pumunta dito at dahil wala ka, hinintay na lang kita. Paliwanag ni Sheena sa kanya at naglakad ito papunta sa kanya. Pinapaalis ko yan pero ayaw. Biglang lumitaw ang mami ni Kian na kanina pa nga pinapaalis si Sheena ngunit ayaw nito at pinipilit kung ano ang gusto at yun ay ang hintayin siya. Alam na rin kasi ng mami ni Kian ang paghihiwalay nila ng babae kaya nga galit na galit din ito. I don't want you here Sheena. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, napakakapal mo kaya umalis ka na. Pagpapaalis niya kay Sheena pero sadyang matigas ang ulo ng babae na mas lumapit pa sa kanya. Wala na tayong maayos. Wala na akong balak pa na makipagbalikan sa'yo so stop bothering me. Pinapahiya mo lang yung sarili mo. Walang emosyon na sabi ni Kian. May sakit sa mga mata na tumingin sa kanya si Sheena pero kalaunan napalitan yon ng ibang ekspresyon. Hindi ako susuko Kian. Anito at umalis na. Kapal ng mukha ng babaeng yun. Siya na nga ang nagloko. Siya pa ang matapang. Naiiling na sabi ng mami ni Kian. Mabuti pa'y huwag ka na munang pumasok sa trabaho. Since ang daddy mo naman ang boss ng kumpanya, puntahan mo na lamang sa klinik niya si Kian at dalhan mo ng breakfast. Kumakain sila ng umagahan nang sabihin iyon ng mami ni Lily. What? Ayoko nga. Inis na sabi ni Lily. Mas importante ang kumpanya natin kaysa sa lalaking yun kaya bakit ko gagawin ang sinasabi niyo? Ayusin mo ang pakikipag-usap mo sa mami mo, Lily. And besides, Kian is a good doctor. Kaya kung magiging mag-asawa man kayo, sigurado kami ng mami mo na magiging mabuti siyang asawa sa'yo. May diin na sabi kay Lily ng daddy niya, kaya bigla na lamang siyang nawalan ng ganang kumain at umalis na sa hapag. Pero payag siya sa gustong mangyari ng mga ito. Gagawin niya naman, ngunit para lang sa araw na yun dahil hindi niya na matitiis ang isa pang araw na hindi pumasok para lamang sa walang kwentang gawain. Anak, smile. Paano may magkakagusto sa'yo kung ganyan lagi yung mukha mo? Matapos iabot sa kanya ang dadalhin kay Kian, yun ang sabi ng kanyang mami. Umalis na agad siya sa kanilang bahay. Siyempre, alam niya na kung saan ang klinik ni Kian dahil nakapunta na siya dun. Inis ang naramdaman ni Lily nang makarating siya sa klinik, ngunit wala pang tao dun at hindi pa bukas. Nakakairita lang dahil sobrang sayang ang oras niya. Maya-maya pa'y may dumating na sasakyan at ang bumaba dun ay si Kian na agad napangiti nang siya'y makita. Sabi ko na nga ba, magpapacheck up ka din sa akin. Natutuwang sabi ng lalaki. Mali ka, may pinapadala lang sa akin si mami kaya ako pumunta dito. Taalis agad ako no? Aniya at inabot na kay Kian ang dala niyang paper bag na may lamang breakfast. Aalis ka kaagad? You know, I can call your mom at sasabihin ko sa kanya na hindi mo inayos ang pagbibigay sa akin. Kala siguro ni tita, lagi ako nandito sa may klinik. Alam mo, nakakainis ka na talaga no? Yes, I'm proud. Dahil ako lang nakakapang-inis sa'yo. Tara, pumasok na tayo sa loob. Bigla niyang naalala ang nangyari kaya medyo natakot siya na pumasok sa klinik dahil baka kung ano na naman ang mangyari. Huwag kang mag-alala Lily, hindi ako lasing kaya walang mangyayari. At naunang pumasok ng klinik si Kian, wala siyang choice kung di ang sumunod na lamang sa lalaki. Ayan, naihatid na kita sa loob. Maayos na to diba? Aalis na ako. Ani at tinalikuran na ang lalaki pero hinawakan nito ang braso niya bago siya sinandal sa pinakamalapit na pader.
Parents na natin ang gumagawa ng paraan upang makapaglapit tayong dalawa. Pero ikaw naman itong lumalayo. I like you, Lily, kaya ayoko nilalayuan mo na lang ako ng basta-basta. May diin na sabi ni Kian na itutulak niya na lang sana pero hinawakan ng isang kamay nito ang dalawang kamay niya at inilagay iyon sa kanyang ulunan. You'll push me? Natatawang tanong nito at inilapit ang mukha nito sa kanya pero ang tingin natili sa kanyang labi. Sa takot ni Lily na halikan siya ng lalaki ay napapikit siya ngunit pagmulat niya natatawa lang ang mukha ni Kian. Hindi pwede dito, Lily. I was just teasing you. Natatawa nitong sabi. Inip na inip si Lily. Ang tagal kasing kumain ni Kian. Kung matatapos na itong kumain, makukuha niya na ang Tupperware at pwede na siyang umuwi. Ngunit parang binabagalan talaga ng lalaki upang hindi siya agad makaalis. Kung siya nga lang ang magdedesisyon para sa sarili niya, iiwanan niya na doon ng mga Tupperware pero ang mami niya masyadong mahal ang mga Tupperware nito. Ano, tapos ka na? Ang bagal mo naman. Ungot niyang sabi. Maya-maya pa, tapos na nga ang lalaking kumain at inayos nito ang mga Tupperware sa paper bag. Pakisabi kay tita na ang sarap niyang magluto. Sige na, aalis na ako. Ani at aalis na nga sana nang bigla na lamang may dumating na babae. Good morning po, Doc. Bati ni Cassie kay Doc Kian na napangiti na lamang nang mapansin niya ang mapanghusgang tingin ni Lily kay Cassie na kadarating lang. Mukhang hindi mo na ako kailangan dito, may iba ka nang lalandiin. Sabi pa ni Lily at umalis na doon, dala ang paper bag. Sorry Doc, akala niya nilalandi niyo ko, hindi niya alam nagtatrabaho ako sa inyo. Humihingi ng paumanhin na sabi ni Cassie kay Kian na natatawa na lamang. Ayos lang, aniya at umupo na ulit sa bangkuan. Doc, sino po ba yung babaeng yun? Mukhang grabe ang tama sa inyo ngayon ah. Siya yung babaeng nagugustuhan ko kasi. Sabihin na lang natin na mas napadali yung pag-move on ko kay Sheena dahil sa kanya. Anak siya ng kaibigan ng mami ko. Napangiti na lamang si Cassie. Good siyan Doc at bagay naman kayong dalawa. Bagay naman talaga silang dalawa ni Lily dahil hindi siya papayag na hindi sila bagay na dalawa. Habang si Lily sakay na ng taxi pabalik sa kanilang bahay. Ang lalaking yun may iba't iba palang babae na nilalandi. Ang galing tapos ang lakas ng loob na landiin siya. Para lang syunga. Ano, nagustuhan ba ni Kian ang mga ginawa kong almusal? Naubos niya po. Simpleng sagot ni Lily bago ipinatong ang paper bag sa may mesa at umalis na sa may kusina para tunguhin ang kanyang kwarto at magpahinga na lamang. Nakakapagod din palang makisalamuha sa mga taong hindi mo gusto. Samantalang si Kian, panay ang ngiti habang wala pang pasyente kaya si Cassie na sekretarya niya panay ang tukso sa kanya. Alam mo Doc, maganda sana kung yung babae kanina yung una mong nakilala eh. Oo nga pero sa buhay natin may makikilala muna tayong mali bago mapunta sa atin ang tama. Oo Doc, si Ma'am Sheena ang mali at yung babae kanina ang tama. Her name is Lily. Ganda po ng pangalan, parang siya lang po. Natuwa si Kian sa naging papuri ni Cassie kay Lily. Tama naman ito dahil napakaganda talaga ni Lily. Kasi ilan ba yung pasyente yung dadating pa? Kaunti na lang po ngayon, Doc. That's great. May balak akong puntahan at ligawan mamaya. Sabi ni Kian habang pinipindot-pindot ang kanyang ballpen. Kakatapos lamang ni Lily na kumain ng tanghalian. Ngunit bago siya matulog, tinunaw niya muna ang kanyang kinain. Maganda rin pala yung makapagpahinga mula sa trabaho. Pero bukas, babalik na rin siya. Kinahapunan ay may gumigising sa kanya. Alam niyang ilang oras na ang tulog niya. Ngunit ayaw niya lang talaga na binubulabog siya. Ma'am, ano ho ba yun? May halong pagkairita ngunit may paggalang pa rin na tanong ni Lily sa kanyang mami. Nasa baba si Kian at may dala siyang bulaklak. Mukhang in love na sa'yo si Doc ah. Para kanino yung mga bulaklak na yan? Kanino pa ba? E di para sa'yo. Inabot sa kanya ni Kian ang mga bulaklak na sa tingin niya magagamit naman niya kaya tinanggap niya yun. Umupo si Lily sa kaharap na sofa ni Kian upang makapag-usap sila ng binata. Kapag doktor ay alam ko na busy, kaya hindi ko alam kung paano mo nagagawang pumunta dito at guluhin yung buhay ko. May halong inis na sabi ni Lily. Wala na kasi doon ang kanyang mami kaya nakakausap niya ito sa ganoong paraan. Well, kung gusto mo makita yung isang tao, walang kahit na anong trabaho ang makakapigil. Pangangatwira ni Kian kay Lily. Huwag mo kong bulahin at lukuhin. Kitang-kita ng mga mata ko yung babae na pumunta sa opisina mo kanina. Natatawang sabi ni Lily.
Well, she's my secretary. Nagsiselos ka ba sa kanya? Mapang-asar na sabi ni Kian kay Lily. Bakit naman ako magsiselos? Ano ba tayo? Ano ba kita? Biglang nagiba ang ekspresyon ng mukha ni Kian. Sumeryoso na lamang iyon bigla. Yes, wala pang tayo. But I want you to be my girlfriend, Lily. At yun din naman ang gusto ng mga magulang natin. Paano ko? Paano naman ang gusto ko? Yung nangyari sa atin sa clinic mo, it's because lasing ka at ako gusto ko nang magkaroon ng experience. Kaya wala lang yun at hindi naman ang parents natin na magkokontrol sa mga buhay natin, Kian. May diin na sabi ni Lily na sana'y tatayo na nang hawakan ni Kian ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. Kung gugustuhin ko, Lily, pwede ko nang sabihin sa mga magulang natin ang nangyari na may nangyari sa atin at sa ganoon, pwede na nila tayong ipakasal. Pero hindi ko ginagawa dahil mas pinipili ko na kuhanin ko muna yung loob mo. Ani Kian, pero binawi agad ni Lily ang kamay niya. Bina-blackmail mo ba ako? No, Lily. Sinasabi ko lang ang gusto kong sabihin. Ani Kian at ngumiti dahil dumating na ang mami niya na may dalang merienda para sa kanila. You know, Iho, believe din ako sa mga katulad mong doktor. Napairap na lamang si Lily sa sinabi ng kanyang mami. Kung ito ay bumibilib kay Kian, siya naman naiinis sa lalaki. My dad is my inspiration, tita, kung bakit po ako naging doktor. Maaga po kasi siyang nawala sa amin, kaya gusto ko po nawala ng pamilya ang mababawasan ng miyembro. Paliwanag ni Kian sa mami niya, kaya natahimik na lang si Lily at napatingin sa binata na tinitignan niya kung malulungkot na pero nagagawa pa rin itong umiti. Oo, Iho, nasabi nga sa akin ng mami mo, mahirap para sa'yo kaya ayaw mong may iba pang makaranas ng sakit na naranasan mo nang mawalan ka ng kapamilya. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ni Kian. Bigla tuloy na konsensya si Lily dahil nagagawa niyang magtaray sa binata pero hindi niya alam na may pinagdaanan pala ito sa buhay na napakasakit. That's why I promise po, tita, na kapag nagkaasawa na po ako, aalagaan ko po siya ng sobra para hindi siya magkasakit at hindi agad mawala sa akin. Sa kanya nakatingin si Kian noong binibitawan ng mga salitang yun, kaya napaiwas na lamang ng tingin si Lily. Paalis na sana si Kian pero hinabol siya ni Lily. Hindi ko alam na wala ka na palang ama. Ani Lilit na yuyuko pa na parang nahihiya ito sa kanya. Hindi niya lubos sa kalain na may ganoong side pala ang babae. Hindi ko rin naman pinapaalam sa iba dahil maaari nilang gamitin sa akin. Ani at papasok na sana sa kanyang kotse pero muli siyang kinausap ni Lily. I'm sorry sa asal ko at sa mga nasasabi ko. Hindi lang talaga ako makapaniwala na sa ganoong kabilis. Nagustuhan mo ko o baka ang nangyari lang sa atin. Paliwanag sa kanya ni Lily. I understand, Lily, but I'm not like the other guys dahil seryoso ko sa'yo. Kung pwede nga sana'y dapat mas maaga kitang nakilala. Aniya sa babae at ngumiti pa. Ngumiti naman ito pabalik sa kanya at kumaway pa nang umalis siya. Kaya si Kian napayes pa dahil sa tuwa. Habang si Lily hindi alam kung bakit bigla na lamang siyang bumait kay Kian pero nasisigurado niya na hindi iyon dahil sa nalaman niya kundi dahil gusto niyang bigyan ng chance ang binata na patunayan na gusto nga siya nito. Total, nararamdaman niya rin naman na mukhang sila ang ipapakasal ng mga magulang nila sa isa't isa. Naiiling na lamang na pumasok si Lily sa kanilang bahay. Samantala si Kian may ngiti sa labi nang makauwi sa kanila at napayakap pa sa kanyang ina. Mukhang masyado kayatang masaya, anak. Napapangiting sabi ng kanyang mami. Nagkakalapit na kami, ma'am. Ni Lily? Yes, ma'am. Mabuti naman kung ganun dahil si Lily is a nice woman, hardworking din, hindi katulad ng ex mo na sa'yo pa humihingi. At least kapag naging kayo na ni Lily, hindi ka naguguluhin pa ni Sheena. Sang-ayon naman si Kian sa sinabi ng kanyang ina. Huwag niya lang susubukan na sirain ang diskarte ko kay Lily, ma'am. May diin na sabi ni Kian. Sa totoo lang, son, ay makapal ang mukha ng babaeng yun kaya hindi mo siya mapipigilan. Pero ang tangi mo lang na magagawa, ipagtanggol si Lily mula sa kanya kung sakali. Alam ko naman po yun, ma'am. Mabuti naman kung ganun. Lingid sa kanilang mga kaalaman na may alam si Sheena sa mga nangyayari na si Kian ay inirereto ng mami nito sa anak ng kaibigan. Kung hindi nga lang siya nahuli at ang kalandian niya ni Kian, baka kasal na sila ni Kian. Kaya ngayon, ginagawa niya ang lahat, bumalik lamang sa kanya si Kian dahil si Kian ang mas kailangan niya. Paano yan, Bes? Mukhang may nagugustuhan na si Kian na ibang babae. Ikaw naman kasi, bakit hindi mo natiis yung kati mo?
Natatawang sabi kay Sheena ng kanyang kaibigan. Simple lang, di sirain natin sila. Mukhang siya lang naman ang seryoso at hindi seryoso sa kanyang babae. Mapapadali ang lahat. Napapapalakpak na lang ang kaibigan ni Sheena. Ikaw na talaga, kaya idol kita eh. Tanging ngiti lamang ang naging tugon ni Sheena. Kinabukasan ni maagang nagising si Lily dahil papasok pa pala siya sa company ng daddy niya. Akala nga niya iyon lang ang dahilan. Yun pala, maaga din ang sundo niya dahil pagkababa niya, nandoon na si Kian na kanina pa pala siya hinihintay. Kaya nga natatawa na lamang ang kanyang mami. Kanina ka pa nandito? Yes, iniintay kita. Ihahatid kita sa company ng daddy mo. Tita told me na nauuna si Tito kaya ako nang maghahatid sa'yo. Ang ikli-ikli lang ng tanong niya kay Kian, ngunit ang haba-haba ng sagot sa kanya ng lalaki, kaya napangiti na lamang si Lily. Sumabay ka na sa amin mag-almusal. Yaya niya sa lalaki na akala niya hindi papayag, pero pumayag ito at ang lawak pa nga ng ngiti sa labi. Mukhang naghihintay talaga na alukin niya. Iho, hindi ba nakakaabala sa iyo ang aking anak? Hindi ba't doktor ka? Mamaya'y marami kang pasyente ngayon, nakakahiya naman sa kanila. Hindi po tita. May ngiti sa labi na sagot ni Kian at nagsimula ng kumain kaya napangiti na lamang si Lily. Mukhang ginagawa talaga ni Kian ang lahat para sa kanya, pati ang mga magulang niya kaklose na nga nito. Nang matapos silang kumain, nag-ayos na ng sarili si Lily upang makaalis na sila ni Kian. Bago tuloy ang umalis ng bahay, humalik na muna sa pisngi ng mami niya si Lily. Iho, ingatan mo tong anak ko. Ingat sa pagdadrive. Bilin kay Kian ng mami ni Lily. Oo naman po tita. Magalang na sagot ni Kian. Pinagbuksan ni Kian ang pinto ng kotse si Lily. Nagpasalamat naman sa kanya ang dalaga. Habang sila ay nasa biyahe, ay tunog ng tunog ang cellphone ni Lily. Sagutin mo kaya? Ani Kian sa kanya at sinagot niya naman yun. Si Gigi lang pala, ang sekretary ng dad niya. May hinahanap sa kanyang office. Yun nga lang ay hindi nito makita kaya tinawagan na siya. Pero nang masabi niya kung nasaan, nagpaalam na rin naman agad. Sino yun? Kunot ang noon na tanong ni Kian, kaya natawa na lamang si Lily. Alam mo grabe ka, wala pa nga tayo nagsiselos ka na. Nangaasar na sabi ni Lily sa lalaki na natiling seryoso ang muka. Baka kasi lalaki at hindi ko namamalayan, naaagaw ka na pala sa akin. Hindi po ako sa Doc Kian Sanseda. Nagulat si Lily nang bigla na lamang itigil ni Kian ang kotse sa isang gilid at inilapit nito ang muka sa kanya. Well, you're soon to be mine, Lily Perez. Napapikit na lamang si Lily nang hagkan ng lalaki ang kanyang mga labi. Ngunit bago pa lumalim iyon at mauwi sa kung ano, agad nitong inilayo ang sarili sa kanya. Napaiwas na lamang tuloy ng tingin si Lily at ipinokus ang sarili sa may labas ng sasakyan. Binuksan niya din ang bintana dahil parang naiinitan siya. Akala ni Lily ay aalis na si Kian matapos siyang ihatid, ngunit ang magaling na lalaki, humingi na muna ng kiss sa kanya kahit sa pisngi lang daw at pumayag naman siya. Ngunit modus lang pala nito yun dahil bigla na lamang itong lumingon kaya muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Nakakaganang magtrabaho, lalo na kung para sa'yo, sabi pa nito habang siya ay pulang-pula. Masaya si Kian na unti-unti nang nagkakalapit ang loob nila ni Lily, ngunit ang sayang yun, agad na nawala dahil may isa pa ring babae na nanggugulo sa kanya at wala siyang balak na tigilan, sadyang makapalamuka at walang respeto sa sarili. Nang pumunta kasi siya sa klinik ay naabutan niya ang sekretary niyang si Cassie na nasa labas at parang takot na takot at nang tanungin niya ang babae kung bakit ito ganun, ang naging sagot ba naman sa kanya ay nasa loob ng klinik si Sheena at nagwawala ron. Magkaganon man, wala siyang takot na pumasok sa klinik upang matigil na ang baliw na babae sa ginagawa nito. Ganun nga ang nakita niya, ang mga gamot ay nagkalat sa sahig dahil kay Sheena na parang tanga na nagwawala dahil ayaw tanggapin na wala na silang dalawa at gusto pa na makipagbalikan siya dito. Kian, you're here. Natutuwang sabi ng babaeng lasing. Naglakad papalapit ito sa kanya, ngunit nang makalapit, malakas niya itong itinulak na kamuntikan pa itong mapaupo sa sahig. Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Sheena, you're crazy! Galit niyang sabi sa babae na akala niya matatakot, ngunit tumawa lang ito at parang tuwang-tuwa pa na nagagalit siya. Yes, I'm crazy, Kian. Ayoko mapunta ka sa iba kaya hindi ako titigil. Hindi ako titigil hanggat hindi nagiging tayo ulit.
Tumayo pa ang babae at muling lumapit sa kanya upang siya'y halikan, ngunit muli niya itong itinulak and at this time, puno na iyon ng pandidiri. "Don't you dare to do that!" Aniya at hindi na siya nakapagpigil kaya tumawag na siya ng pulis dahil ang babaeng ito nanggugulo at parang gusto pang manakit at higit sa lahat ay labis ang naging damage nito sa kanyang klinik. Maya-maya pa dumating na ang mga pulis. "Ayan, yun ang babaeng nanggugulo." Walang pag-aatubili na pinadampot niya si Sheena sa mga ito. Nagwala pa ang babae ngunit walang pakialam ang mga pulis dito. "I'm sorry Cassie, baliw na talaga ang babaeng yun." Paghingi ng paumanhin ni Kian sa kanyang sekretarya. "Ayos lang Dok, pero ang lakas po talaga ng tama nun kasi nang dumating, paulit-ulit na sinasabi sa kanya lang daw po kayo." Pagkukwento sa kanya ni Cassie. "Hindi po kaya alam niya na may iba na kayo nagugustuhan kaya siya nagkakaganon?" Napapaisip na sabi ni Cassie. "Just don't mind her. Wala rin akong pakailan pa sa babaeng yun. Kapal-kapal ng mukha niya, sa aming dalawa siya naman ang nagloko." Dok, paano po kung si Miss Lily na po yung lapitan niya at saktan?" Napakuyom ng kamao si Kian dahil sa tanong ni Cassie. "Ibang usapan na yun. Baka kahit babae siya, masaktan ko siya." May diin na sabi ni Kian na pati si Cassie napalunok na lamang. Mukha kasing hindi nagbibiro ang doktor na kanyang pinagsisilbihan. Sana nga lang ay tumigil na yung ex nitong manluloko na nanggugulo. Kalalabas lamang ni Lily ng kumpanya nila pero ang daddy niya ay nauna nang umuwi dahil masama ang pakiramdam ng kanyang mami nang bigla na lamang may lumapit na dalawang babae kay Lily at ang mas malala, sinabunutan siya ng isa at pinagkakakalmot. Hindi naman siya makaganti dahil hawak siya ng isa hanggang sa makita na ng guard ang nangyayari. Tumakbo ang dalawang babae na hindi niya man lang nakilala dahil nakamaskara ang mga ito upang hindi makilala. "Ayos lang po ba kayo ma'am?" Gusto niyang batukan ng guard dahil sa tanong nito. Ngunit pinilit pa rin ni Lily na maging mabait kahit masakit ang mga kalmot niya. "Sa tingin mo?" Naiinis niyang tanong kaya ayon sa takot nito, tinawagan ang daddy niya kaya ang daddy niya pa ang sumundo sa kanya. "Sinong gumawa niyan sa'yo?" Galit na tanong kay Lily ng daddy niya. Nakauwi na sila at ginagamot ng isa sa mga maid nila ang kanyang sugat. "Dad, hindi ko sila kilala. Hindi ko alam dad dahil nakamaskara." Sagot ni Lily. "Bakit ka naman nila gaganyanin? Wala ka bang nakakaaway?" "Dad naman, alam niyo naman na nakatuon lang yung focus ko sa kumpanya, kaya paano ko magkakaroon ng kaaway?" Pagkatapos sabihin ng mga katagang yun, napaaray si Lily dahil sa masakit na pagkakalapat ng alkohol sa kanyang mga sugat. "Ipapakulong ko yung mga yun sa sandaling malaman ko kung sino sila. Wala silang karapatan na ganyanin ka, lalo na kung wala ka namang ginagawa sa kanila. Grabe na talaga ang mga tao ngayon." Naiiling na sabi ng kanyang daddy. Hindi na lamang umimik si Lily. Maya-maya pa, dumating si Kian na alalang-alala at ichinek agad siya. Bigla rin tuloy bumalik agad ang pagtataray niya sa lalaki. "Ano ginagawa mo dito? Sinundo kita sa kumpanya niyo ngunit wala ka na pala dun at nalaman ko ang nangyari." Anit at sinusuri ang mga sugat niya pero bigla na lamang itong napamura na kinagulat niya at ang daddy niya na natigil sa pakikipag-usap sa maid tungkol sa magiging hapunan nila. "Bakit? Nagmumura ka na lang dyan bigla? Doktor ka pa naman." Inis na sabi ni Lily. "I think, alam ko na kung sinong may gawa niyan sa'yo." Napapakuyom ang kamao na sabi ni Kian. "What do you mean na alam mo? Kilala mo kung sino may gawa niyan sa anak ko?" Galit na tanong ng daddy ni Lily kay Kian. "I know po tito, and I'm sorry for what happened pero aayusin ko po ito." Aalis na sana si Kian pero napigilan ito ng pagtatanong ni Lily. "Sino may gawa nito? Kaaway mo bilang doktor? Sino?" Galit na tanong ni Lily kay Kian na walang choice kundi sagutin ang tanong ni Lily na parang gustong-gusto ng makaganti sa nanakit dito. "Ex-fiancé ko," sagot ni Kian. Hindi alam ni Lily kung anong dapat niyang maramdaman sa inamin sa kanya ni Kian kasi kinukuha ng lalaki yung loob niya at gusto nito na magustuhan niya rin ito. Ngunit hindi pala nito sinasabi sa kanya ang lahat, gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng ex na bigla na lamang siyang sinugod at pinagsasasaktan na may kasama pa itong kaibigan. "Ex-fiancé?" Hindi makapaniwalang tanong ng daddy ni Lily kay Kian na nakakaramdam na ng sobrang takot sa mga oras na yun dahil sa ama ni Lily na baka kapag may mali siyang maisagot ay hindi niya na makita yung anak nito. Walang balak si Lily na pakinggan ang pagtatalo ng kanyang daddy at ni Kian kaya nagpaalam siya na pupunta na sa kanyang silid
at magpapahinga muna. Ang ibig mo bang sabihin ay may babae kang binalak na pakasalan bago ka ipakilala ng ina mo at bago mo magustuhan ng aming anak? Seryosong tanong ng daddy ni Lily kay Kian. Yes po tito. Wag mo ko yes po tito. Ang ayoko sa lahat nasasaktan yung anak ko. Ngayon sasabihin mo sa akin ang pangalan ng babaeng yun o hindi mo na makikita pa yung anak ko. Sheena Flores po. Mabilis pa sa 4:00 na sagot ni Kian sa ama ni Lily. Ngayon umalis ka na muna. Baka pati ikaw ay madamay sa galit ko. Walang choice si Kian kundi ang umalis na muna dun kaysa naman tuluyan niyang hindi makita si Lily. Pero nagsisisi siya na hindi man lang niya naipagtanggol si Lily. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay kung bakit nakalaya agad si Sheena o baka hindi naman talaga kinulong ang babae. Inis na inis tuloy siya sa sarili niya. Pakiramdam niya, napakawalang kwenta niya dahil wala siya doon nung sinasaktan ng babaeng mahal niya. Kaya isa lang ang naisip niyang gawin ng mga oras na yun, hanapin si Sheena. Kulang na nga lang ay paliparin niya ang kanyang kotse, makarating lang agad sa tirahan ni Sheena na noong datnan niya, wala doon ang babae kaya napasuntok na lamang siya sa pader dahil isa lang ang ibig sabihin. Yun ay natakasan siya nito at malamang sa alamang ay nagtatago na ito dahil sa kawalang hiya ang ginawa nito. Sa inis ni Kian, sinira niya ang mga gamit doon para kung sakali mang bumalik ang babae doon, wala nang magamit. Pero si Sheena, nasa bahay pala ng kanyang kaibigan na hindi alam ni Kian kung saan yun kaya tiwala siya na hindi siya matatagpuan ng lalaki at siya pa rin talaga ang nagwagi. Wala nang iba. Natatawa na nga lang siya dahil ang galing-galing niya talaga. Girl, lugi ka pala dun sa bagong girl na nagugustuhan eh. Kutis pa lang nun, pak na pak na. Parang ayaw ko ngang ipakalmot sa'yo. Sa inis ni Sheena, kahit bahay pa yun ng kaibigan, nabato niya ito ng una na. Eh bakit? Totoo naman di ba? Tawa pa ng kanyang kaibigan. Alam mo, yung babae na lang kaya na yun ang kaibiganin mo, baka sakaling tanggapin ka pa. Napipikon na sabi ni Sheena. Hoy, joke lang. Alam mo naman ako mapagbiro lang at saka ikaw mukhang mas masarap ka naman dun. Napangiti si Sheena sa sinabi ng kaibigan. Alam niya yung syempre, kaya nga nagamit niya ang kasarapan niya upang makalaya sa mga kasalanan niya. Upang palayain siya ng pulis, pinagamit niya lang naman ang sarili niya. Pero syempre, si Kian pa rin ang kanyang pinakapaborito kaya nga gusto niya na maging sila ulit para matuloy na ang kasal nila. Kahit paano, magaling-galing na ang mga kalmot na tinamo ni Lily mula sa ex ni Kian. Kapag nakita niya lang talaga ang babaeng yun, gagawin niya lahat makaganti lamang dahil hindi siya pumapayag na basta na lamang ganun-ganunin ang kung sino lang. Mabuti na nga lang at napaliwanagan niya ang mami niya dahil kung hindi, baka pati ito galit na kay Kian dahil nasaktan siya gawa ng lalaki. Dad, gusto ko na lang pumasok sa company. Naboboard na ako dito. Kinakausap ni Lily ang kanyang daddy ng umagang yun, ngunit kahit anong pilit niya ay ayaw pumayag ng daddy na pumasok siya sa company. Siguro'y nag-aalala pa rin sa kanya, baka kasi bigla na lamang may manakit sa kanya. Hindi anak, hanggat hindi naayos ni Kian ang lahat. Paano kung balikan ka ng ex nun? Di ko nagugustuhin na masaktan ka pa ulit. Alam mo rin naman siguro kung mag-alala yung mami mo grabe. May sasabihin pa sana si Lily pero naglakad na palabas ng mansyon ng daddy niya dahil papasok na ito kaya siya ay napaupo na lamang dahil naiinis. Pwede naman kasing takpan na lang ang mga kalmot niya upang hindi makita ang mga yun. Paakyat na sana si Lily upang doon na muna siya sa kwarto nang biglang dumating si Kian at siya'y tawagin. Hi Doc, ang alam ko po'y walang may sakit dito sa bahay namin kaya ano pong ginagawa niyo dito? Ay dapat sa ibang bagay kayo busy. Pangaasar niya sa lalaki. I'm sorry for what happened, Lily. Hindi ko gusto na saktan ka niya. Hindi lang naman siyang may kasalanan, Kian. Kung sinabi mo lang sa akin na may baliw kang ex-fiancé, eh di sana nag-ingat ako. Naprotektahan ko yung sarili ko pero hindi mo sinabi. Tinago mo. Galit niyang sabi sa lalaki habang nakaturo pa ang isang daliri niya dito. I know it's my fault. Kasalanan ko kaya ang hiling ko lang sana. Huwag kang magalit sa akin. Inaayos ko naman eh. Hindi ko lang talaga siya makita. Nagtatago siya. Umirap si Lily. Well, hindi ko na problema yun. Kung nagtatago, edi hanapin mo. Ipahanap mo dahil sa sandaling ako yung makakita sa babaeng yun, hindi ko maipapangako na magiging mabait ako. Aniya at tinalikuran ng lalaki. Akala nga niya'y susundan siya nito, ngunit hinayaan lamang siya. Siguro'y ayaw na makadagdag pa sa inis niya. Hindi sa kwarto niya dumiretso si Lily,
kundi sa kwarto ng kanyang mami at daddy para makausap niya dito at masabi niya kung anong hinanakit niya sa ina. Anak, dito nga sa loob, huwag kang pasilip-silip dyan, sabi ng kanyang mami. Nakakainis siya, ma'am. Alin sa kanya ang nakakainis, anak? Yung hindi niya sinabi sa'yo na may ex siya o yung sinaktan ka ng ex niya? Parehas, ma'am. Nakakairita siya. Ang naging tugon ni Lily. Siguro ay nasaktan ng feelings mo dahil may tinago siya sa'yo, dahil nahulog ka na rin sa kanya. But I'm glad, anak, na hindi mo na pinipigilan yung sarili mo na magmahal dahil sa mga pangarap mo. Natutuwang sabi kay Lily ng mami niya habang hinahaplos ang kanyang mga buhok. What if... Mahal niya po yun, ma'am. Di ba dapat ay pakakasalan niya na nga? Baka hindi niya sinabi sa akin dahil mahal niya pa rin. Pag-overthink ni Lily, kaya natawa ang kanyang mami. Hindi naman siguro siya magtsatsagang suyuin ka kung mahal niya pa yung ex niyang yun. Magtiwala ka lamang sa doktor mo, anak. Bakit doktor ko? Kunot ang noon na tanong ni Lily sa mami niya. Dahil soon magiging asawa mo na din siya, nagkakagustuhan na kayong dalawa at kasal din ang patutunguhan ng lahat. Pumunta si Lily sa klinik ni Kian, ngunit ang sabi ni Cassie na sekretary nito ay wala daw doon ng doktor kaya hindi niya alam kung saan pupuntahan ng lalaki. Mabuti na nga lang at sinabi sa kanya ni Cassie kung saan yung address ni Kian kaya nagpasalamat siya sa babae sa tulong nito. Sabi naman sa kanya ni Cassie, mamaya pa daw ito uuwi dahil inaayos pa yung klinik at wala rin namang pasyente pang dadating. Mabilis na nakarating si Lily sa bahay nila Kian. Sabi niya sa driver ng taxi na sinakyan niya ay keep the change na lamang kaya malaki ang pasasalamat sa kanya ng driver na tanging ngiti lamang ang kanyang naging tugon. Nag-doorbell muna si Lily para makapasok. Hindi naman siya nabigo dahil lumabas agad ang ina ni Kian. Nagulat pa nga dahil nandoon siya. Nasabi na sa akin ng anak ko, iha, pasensya ka na talaga sa ginawa ng ex niyang baliw. Halos masiraan na nga ng bait yung anak ko. Makita lamang ang babaeng yun. Huwag kang mag-alala dahil nasisiguro ko na ikaw na yung gusto niya at hindi ang babaeng yun. Hindi alam ni Lily ang magiging tugon dahil masyadong maraming sinabi ang ginang kaya sumunod na lamang siya nang pumasok ito sa loob ng bahay. Naabutan niya si Kian na parang stress na ito sa buhay. Nakasandalang lalaki sa sofa at mukhang pagod na. Sige, kukuha na muna ako ng merienda, iha. Dahil sa sinabing iyon ng ina, napatingin sa kanya si Kian. Sa sobrang tuwa nito, lumapit sa kanya ang lalaki at siya'y niyakap ng mahigpit. I still can't find her. Nalulungkot nitong sabi pero imbis na sagutin ng lalaki, hinaplos lang niya ang buhok ng lalaki. Alam naman niya na ginagawa nito ang best nito. Makikita din ng babaeng yun, tsaka mahirap hanapin ng taong nagtatago. Aniya, kaya mas lalong lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Kian hanggang sa niyaya siya ng lalaki sa isa sa mga kwarto doon. May gusto lamang daw itong ipakita at ipaliwanag sa kanya. Ano yung mga nandyan sa loob? Tanong niya kay Kian nang ituro nito ang isang box na may mga lamang gamit. Mga bagay na magpapaalala sa akin sa kanya. Simpleng sagot ni Doc Kian. Masyado akong busy kaya nakakalimutan kong ipatapon o ipasunog. Paliwanag pang ng lalaki, baka kasi mamaya iba ang kanyang isipin. May nagtulak kay Lily na tignan ang mga laman ng kahon. Doon niya nakita ang larawan ni Kian at nang Sheena na yun na masaya. Kaya pala ginusto ni Kian na pakasalan na ang babae dahil sobrang saya pala nilang dalawa. Anong nangyari? She cheated. Nahuli ko siya na may kalampungang lalaki sa place niya. Nung araw na yun, pumunta ka sa may clinic para magpa-check up. Nakalimutan kasi ni Cassie na ilagay na sarado na. Biglang nakaramdam ng awa si Lily kay Kian. Makapal naman pala yung mukha ng babaeng yun dahil siya ang nag-cheat pero gusto nang magbalikan pa kayong dalawa. Baka sa lahat ng nilande ikaw ang pinakapaborito. Naiiling na sabi ni Lily habang may taglay na galit ang kanyang boses. But now I know na ikaw na yung mahal ko. Hindi kita ginagamit para lang makamove on sa kanya dahil ikaw na talaga ang mahal ko, Lily. Hindi na siya. Sana nga lang ay mas nauna kitang nakilala. Iniharap ni Dr. Kian ang mukha niya dito pero nagulat na lamang siya nang biglang sakupin ng labi nito ang labi niya. Ngunit mas nagulat ang lalaki nang tumigil ito ay siya naman ang humalik. Then gumawa tayo ng paraan para hindi na siya makapaghabol sa'yo at hindi ka naguluhin. Gusto ko na ikaw ang maging ama ng magiging anak ko, Kian, dahil nahulog na rin yung loob ko sa'yo. Hindi na rin siguro masama kung mauuna yung anak bago ang kasal. Dahil si Doc Kian naman ang nakakuha ng virginity niya, sigurado na siya sa lalaki
at dito na lang niya din paulit-ulit na isusuko ang kanyang sarili. Marahil ay napagod si Lily sa ginawa nila kaya mahimbing itong natutulog. Samantala si Kian dumiretso sa banyo upang maligo bago bumaba. Mahirap na baka mapansin ng kanyang mami na gumawa sila ng kababalaghan ni Lily at makarating yun sa daddy nito. Yari na agad siya kapag nagkataon. Nakakatakot pa naman ang daddy ni Lily. "Where's Lily?" Tanong agad kay Kian ng mami niya. Kabababa pa lamang niya. "In my room, ma'am. Natutulog po siya." Hindi na nagsinungaling pa si Kian. Lalagpasan niya sana ang kanyang ina, ngunit bigla na lamang itong sumigaw. "May nangyari na sa inyo? Nakuha mo na yung pinakaiingatan niya? Kapag nalaman ito ng tito-lito mo, yari ka dun. Mabuti pa, pakasalan mo na si Lily sa lalong madaling panahon." Nagpapanik na sabi ng mami ni Kian. "Ma'am, that's the plan at wala naman po kung balak na takbuhan si Lily." "Mabuti naman kung ganun, dahil pag ginawa mo yun siguradong mumultuhin ka ng daddy mo." Napangiti na lamang si Kian, hindi dahil sa sinabi ng mami niya na mumultuhin siya ng kanyang ama, kung hindi dahil sang-ayon nito na pakasalan niya nga si Lily. Oo nga pala, nirereto sila sa isa't isa, kaya ano pa bang aasahan niya? Naisip ni Kian na ipagluto si Lily. May kaalaman rin naman siya sa pagluluto, hindi lang sa pagiging doktor, ngunit sa takot na baka pumalpak siya at makabawas points kay Lily, tinulungan na si Kian ng kanyang mami. Panay lang ang sunod ni Kian sa mga sinasabi ng kanyang mami na alam niyang makakatulong sa paghahanda niya ng masarap na pagkain para kay Lily. Habang si Lily ay nagising na, wala si Kian sa tabi niya. Sinubukan niyang tumayo, ngunit masakit ang nasa pagitan ng hita niya. Paano siya makakauwi sa kanila? Ngunit napangiti si Lily nang mapansin niya na may suot siyang damit. Yun nga lang ay t-shirt lang at pag-aari pa yun ni Kian. Mukhang sinuotan siya ng damit kahit tulog siya. Natigil si Lily sa pag-iisip ng kung ano-ano dahil bumalik na si Kian na may dalang tray at may lamang pagkain na sa tingin niya para sa kanya. "Ikaw ang nagluto niya no si tita?" Pagtatanong agad niya. "Nagpatulong ako kay mama." Napakamot sa ulo si Kian matapos ipatong ang tray sa may dulo ng kama. "Masakit ba?" Anito, sabay turo roon. Nahiya tuloy siyang tumango. "Can I check it?" Nangaasar nitong tanong. "Loko ka talaga." Aniya, kaya natawa na lamang ang lalaki. "I was just teasing you, relax." Natatawa nitong sabi. Pumunta si Lily sa may dulo ng kama at kakain na sana, pero inagaw sa kanya ni Kian ng kutsara. "Akala ko ba para sa akin to? Bakit ayaw mo kong pakainin?" Nagtataray niyang sabi. "Ako ang magsasubo sa'yo." "Gusto na kitang pakasalan, Lily." "Ha? Hindi pa tayo ganun katagal na magkakilala, tapos gusto mo na agad akong pakasalan?" Natatawang tanong ni Lily. "Wala naman sa tagal yun. Yung iba nga dyan kahit na nagtagal na muna bago magpakasal, naghihiwalay pa rin." Pangangatwiran nito bago siya muling sinubuan ng kanin na may kasamang sabaw ng sinigang. "Mukhang patay na patay ka na sa akin, Dok ah." Pangaasar ni Lily kay Kian na binaba muna ang kutsara bago siya pinatulan. Patay na patay talaga, pero bago pa mauwi sa kung saan ang lahat, si Kian naman ang kanyang sinubuan at ngumiti na lang si Lily. Isang linggo na din simula nung may nangyari ulit sa kanila ni Kian at masasabi ni Lily na araw-araw siyang masaya dahil sa lalaki. Mas lalo kasi itong naging sweet sa kanya na kahit busy ito sa pagiging doktor, nagagawa pa rin na ihatid sundo siya sa kanilang company. Hindi rin ito nagre-reklamo kung may papakisuyo man o may iuutos. Sumusunod lamang ito sa kanya, lalo na kung ikakasaya niya yun. "Naimbita mo na ba si Kian sa birthday ng daddy mo?" Tanong kay Lily ng kanyang mami. Matapos siyang ihatid, umalis na din si Kian dahil may inutos daw ang mami nito. Pinayagan naman niya ang lalaki na magpaalam ito sa kanya. Medyo natakot kasi na baka magalit siya at baka akalain daw niya na bigla-bigla na lamang siyang iniiwan ng lalaki. "Hindi ko pa nasasabi, ma'am. Maybe I'll just text him or call him since medyo busy din naman siya." Ang tugon ni Lily. Tanging pagtango lamang ang naging tugon nito at sinabihan siya na magpalit na ng damit. Sa makalawa ay birthday na ng kanyang daddy. Lagi nila iyong sineselebrate pero sila lang na pamilya at wala nang iba pang iniimbita dahil gusto nila yung simple lang. Pero ngayon dahil tinuturing na nilang parte ng pamilya si Kian, kasama na ito. Matapos makapagbihis, tinawagan ni Lily si Kian. Medyo natagalan pa nga bago ito sumagot. "Yes babe, ano yun?"
Iyon ang nakasanayan ng lalaki na itawag sa kanya. Birthday na ni dad sa susunod na araw. Punta ka ha, or else magagalit sa iyo ang daddy. May halong pagbabanta na sabi ni Lily kay Kian. Nakarinig pa siya ng pagtawa mula sa lalaki. Oo naman, ako pa ba mawawala sa birthday ni Tito? Baka mamaya ipapakasal ka na lang niya sa iba kapag wala ako dun. Natatawang sabi kay Lily ng lalaki. At dahil mukhang busy ito, pinatay niya na agad ang tawag. Gusto niya na ring makapagpahinga muna hanggang sa sumapit ng birthday ng daddy ni Lily. Kaunting dekorasyon lang at mga pagkaing niluto ng kanyang mami. Mas gusto kasi ng daddy ni Lily ang mga lutong pagkain ng kanyang mami. Thank you, Han. And syempre sa'yo, anak. Niyakap si Lily ng kanyang daddy pero hindi man lang siya napangiti dahil wala pa si Kian. Mas nauna pang dumating ang daddy niya na bago pumunta dun, may inattendan mo ng meeting. Bakit parang malungkot ang anak ko? Tanong kay Lily ng kanyang daddy. Si Kian po kasi wala pa. Kinakabahan na sabi ni Lily. Ewan niya ba kung bakit siya nakaramdam ng ganong pakiramdam? Siguro ay dahil lang ako sa kanyang lalaki at ayaw niyang basta na lamang mapako yun. Pupunta din yun anak, baka may inaasikaso lang. Pero ang tita Kay mo nasa probinsya. Tinawagan ko nga para pumunta pero si Kian na lang daw muna. May ngiti sa labi na sabi kay Lily ng mami niya habang ito ay nakayakap sa daddy niya. Ang sweet-sweet talaga ng dalawa. Sana'y ganoon din sila ni Kian kapag mag-asawa na sila. Anak, let's eat na. Tignan mo yung cake ng daddy mo. Favorite flavor mo. Hinihintay ko po si Kian, ma'am. Sagot ni Lily sa kanyang ina na ngumiti lamang at sinabing kung maghihintay siya, maghihintay din ang mga ito. Ngunit makalipas ang isang oras, hindi pa rin dumadating si Kian kaya alam niyang gutom na ang kanyang mga magulang. Pinauna niya na lamang ang mga ito pero maya-maya nakatanggap si Lily ng mga larawan na naging dahilan upang maibagsak niya ang kanyang cellphone. Bigla na lang umalis si Lily sa bahay nila. Sinubukan pa nga siyang habulin ng mami at daddy niya ngunit hindi na siya nahabol pa dahil nagamit niya na ang sasakyan ng kanyang daddy para puntahan si Kian at ang buwisit na babaeng yun. Mabilis na nakarating si Lily sa bahay nila Kian. Kulang na lang kasi paliparin niya ang sasakyan makarating lang agad dun. Habang humahakbang sa hagdanan, hindi mapigilan ni Lily ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sana nga lang ay hindi totoo yung nakita niyang larawan dahil kung totoo yun, hindi niya kakayanin ang sakit. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Kian at para siyang pinagsakluban ng langit at lupa nang makita niya na magkatabi doon si Kian at si Sheena. Nakayakap pa si Sheena kay Kian na tulog. Mukhang may nangyari sa dalawa. Dahan-dahan niyang isinarado ang pintuan pero napahawak na lamang si Lily sa kanyang dibdib. Paano yung nagawa ni Kian sa kanya? Ang sabi sa kanya ng lalaki, siya na ang mahal nito. Pero bakit kasama nito yung ex nito? Hindi pa ba siya sapat? Or may kulang pa ba sa kanya? Dali-dali na lamang umalis si Lily sa bahay nila Kian dahil nakakahiya naman sa dalawang tao dun. Luhaang umuwi si Lily sa kanila. Kung alam niya lang sana, hindi niya nanilisan pa yung bahay nila at nakipag-celebrate na lang sa kanyang mami at daddy. Sana hindi na lamang din niya hinayaan ang sarili na mahulog kay Kian. Di sana hindi siya nasasaktan. Anak, anong problema? Sabihin mo sa amin ng daddy mo. Anong problema anak? Hindi namin malalaman kung hindi ka magsasalita dahil hindi naman kami manghuhula. Ayoko na ma'am, dad. Magkatabi sila nung ex niya sa kama. Paano niya nagawa sa akin yun? Sabi niya mahal niya ako pero paano? Niyakap si Lily ng kanyang mami dahil hindi nito matiis na makita siyang nasasaktan. Si Kian ba? Galit na tanong ng ama ni Lily. Nang hindi siya makasagot, alam na ng daddy niyang sagot. Akmang aalis na nga ito dun at susugodin si Kian pero pinigilan ito ng kanyang mami. Lito, madadaan pa naman ang lahat sa maayos na usapan. Hayaan na muna nating magpaliwanag si Kian. Huwag tayong gumawa ng desisyon na maaari nating pagsisihan. Pagpapakalma ng ginang sa kanyang asawa pero si Lily nagpaalam na magpapahinga na muna. Hinayaan naman siya ng mga magulang. Nasasaktan lang kasi si Lily dahil kung pumunta si Kian, masasabi niya na sana ang tungkol sa bagay na siguradong ikatutuwa nito. Buntis na siya at mas lalong magiging masaya sana ang celebration kung nandoon si Kian tapos sasabihin niya sa lalaki na magkakaanak na sila. Pero nasira ang lahat. Kung alam niya lang sana na gano'n ang mangyayari, sana hindi na siya umasa. Samantala si Kian, nagising na katabi niya si Sheena. Kanina lamang, magkausap lang sila ng babae pero ngayon
Magkatabi na sila sa kama. Tinignan niya ang oras sa kanyang cellphone. Lagot siya kay Lily. Hindi na siya nakapunta sa birthday ng daddy nito. Akala niya naman kasi kaya nakipagkita si Sheena ay maayos na itong makikipag-usap at hindi na siya guguluhin. Pero may iba pala itong plano. Wala na Kian. Nakita niya na at siguradong iniisip niya may nangyari sa atin. Sira ka na sa kanya kaya sa akin ka na ulit. Sabi ni Sheena na tumatawa sa kanyang tabi kaya sa galit niya sa babae, nasakal niya ito na halos hindi na nga ito makahinga. Hindi ka madaan sa maayos na pakiusap? Papatayin kita. Ngunit bago pa niya madungisan ang kanyang mga kamay, tumawag na lamang siya ng pulis na sigurado siyang hindi na makakalaya pa ang babae. Nagbihis si Kian sa banyo habang hindi pa dumadating ang mga pulis. Tinali niya naman ang babae kaya hindi ito makakatakas. Hulihin niyo yung babaeng yan. Adik yan. Ginugulo kami ng girlfriend ko. Aniya, bago pinaubayan na sa mga pulis si Sheena at nagwawala pa. Mabuting at hinayaan niya muna na makapagbihis ito bago ipadampot sa mga pulis. Nagsisisigaw si Kian sa labas ng bahay ng mga Perez, ngunit ayaw talaga siyang papasukin sa loob kaya dinaan na lamang niya sa sigaw ulit ang lahat. Umaasa na lalabas si Lily at siya ay kakausapin, ngunit imbis na si Lily ang lumabas ay ang mga magulang nito at sa totoo lang, ang malas niya pa dahil nakatanggap siya ng isang malakas na suntok mula sa daddy ni Lily. Dahil sa kanya, hindi naging maganda at masaya yung birthday nito. I'm sorry po tito kung na-misunderstood po ni Lily ang lahat. Wala pong nangyari sa aming dalawa ng ex ko. May nilagay po siya sa inumin ko kaya ako nakatulog. Akala ko po makakapag-usap kami ng maayos. Yun pala, may pinaplano po siya. Hindi ko intensyon na saktan yung anak niyo. Mahal na mahal ko po si Lily. Believe me tito. Kulang na nga lang, lumuhod si Kian sa harapan ng Ginoo. Pinaniwalaan lamang siya nito. Sige, pumasok ka sa loob at magpaliwanag ka sa anak ko. Sabi ng ina ni Lily, natututulan pa sana ng asawa nito pero nang pagtaasan ng kilay ng ginang, hindi na natuloy pa ang nais na sabihin. Wala nang nasabi at natakot na lang ito. Nagtanong si Kian sa isa sa mga maid kung nasa ng kwarto ni Lily at dahil mabait naman ang mga ito, itinuro sa kanya. Bago siya iwan ng maid, nagpasalamat siya dito. Gising pa sa loob ng kwarto nito si Lily. Umiiyak lamang siya doon, ngunit natigil siya sa pag-iyak nang marinig niya ang boses ni Kian mula sa labas ng pintuan. Babe, wala lang yung nakita mo. Walang nangyari sa amin. Walang nangyari. Pinatulog niya lang ako at nagising ako, nakatabi ko na nga siya. Hindi kita magagawang saktan. Maniwala ka naman sa akin, Lily. Please, I love you. Hindi ko makakayang mawala ka sa akin. Kahit panay na ang pag-amin at rinig ni Lily ang paghikbi ni Kian mula sa labas ng pintuan, hindi siya nagsalita at itinigil din ang pag-iyak niya upang hindi siya marinig ng lalaki. Huwag kang magalit sa akin please. I just want us to be safe. Akala ko madadaan siya sa maayos na usapan pero hindi pala. I'm sorry please. Kausapin mo naman ako. Talk to me please. Hindi pa rin nagsalita si Lily hanggang sa narinig niya ang mga magulang niya na kinakausap si Kian. Mabuti pa iho, umuwi ka na lang muna. Marahil ay tulog lang ang aming anak. Mas pinili niyang idaan na lamang sa tulog ang sakit na nararamdaman niya. Bumalik ka na lamang bukas. Ang sabi ng mami ni Lily. Pero paano po kung hindi niya ako mapatawad? Mapapatawad ka niya iho, lalo na kung nagsasabi ka naman ng totoo. Umuwi ka na lang muna iho at bigyan niyo muna ng space ang isa't isa. Walang choice si Kian kundi ang pumayag sa gusto ng magulang ni Lily at baka tama nga rin ito. Baka tulog si Lily. Bukas na lamang siya babalik at pag-uusapan nila lahat. Pasabi na lang po tita na mahal ko po siya at hindi ko po magagawang saktan ng damdamin niya. Narinig pa ni Lily na sabi ni Kian sa kanyang mami. Mabuti pa nga'y bukas na lamang sila mag-usap dahil kung sa gabing yun, baka magbatuhan lamang sila ng masasakit na salita na maaari pang maging dahilan ng mas malalang hindi pagkakaintindihan. Kinabukasan, bumalik nga si Kian. Kabababa niya pa lamang nang yakapin siya ng lalaki pero hindi siya kumibo at hinayaan lamang ito na siya yakapin. I'm sorry, wala lang yung nakita mo kagabi. Walang nangyari sa amin. She tricked me. Umiiyak nang sabi sa kanya ni Kian nang wala pa rin siyang imik pero mas lalong pinaseryoso ni Lily ang mukha niya. You know what? Mas mabuti pang manahin ko na lang kay dad ang kumpanya namin at pamahalaan iyon kaysa ang makipagrelasyon sa isang tulad mo.
I don't want you anymore, Kian. Kaya ko namang mabuhay nang wala ka. Okay nga lang ako nang wala ka. Seryoso pa din ang mukha ni Lily at walang kangiti-ngiti. Sinusubukan lang naman niya ang lalaki kung anong magiging reaksyon. No, don't babe. Kung gusto mo, dadalhin kita kung nasan si Sheena. Itanong mo pa sa kanya pero wala talagang nangyari sa amin. Huwag mo namang gawin sa akin to. I love you, Lily. Please, I love you so much. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin. Don't do this to me, please. I'll be good. Kung may kulang pa sa ginagawa ko, sabihin mo. Kung kailangan kong baguhin o ayusin, just don't do that. Umiiyak ng sabi ni Kian na nakaluhod na sa harapan niya. Tumayo ka na dyan, Kian. Utos niya sa lalaki. Ayoko hanggat hindi tayo nagkakaayos. Pagtanggi ni Kian. Tumayo ka na dyan. Muli ay utos niya sa lalaki. Ayoko nga. Tumayo ka na dyan dahil sasamahan mo ko sa babaeng yun. Gusto mo na magkaayos tayong dalawa, di ba? Tayo na. May halong inis na sabi ni Lily kaya napatayo si Kian dahil sa takot sa babaeng mahal. Natatawa naman ang mami ni Lily habang pinapanood ang anak at si Kian. Behave ka anak, baka kung anong gawin mo dun sa babae. Bilin kay Lily ng kanyang mami. Tumango lang siya kahit hindi naman talaga niya susundin ang bilin ng kanyang ina dahil sisiguraduhin niya na makakatikim sa kanya ang babaeng yun. Galit ka pa rin ba sa akin? Tanong ni Kian habang nagmamaneho. Ano ba sa tingin mo? Pataray na sagot ni Lily kaya napailing-iling na lamang si Kian dahil isa lang ang masasabi niya. Dumoble ang taray ni Lily, mas lalo itong tumapang. Siya ang lalaki pero sa kanilang dalawa, siyang natatakot dito. Noong nandoon na sila sa police station, nauna pang bumaba si Lily at hindi na siya inintay pang pagbuksan ito ng pintuan. Nauna rin si Lily na pumasok ng istasyon kaya siya ay nakasunod lamang. Yung Sheena Flores na dinala po dito, gusto ko po siyang makausap. Walang paligoy-ligoy na sabi ni Lily sa isang pulis doon. Kaagad namang sumunod ang pulis dahil mukhang mga natakot sa kanya o kaya ay nakilala siya. Nilabas ng mga ito si Sheena. Nang tumatawa pa nung nakita siya, ngunit nang sampalin niya, natigil ito sa pagtawa at napahawak sa mukha nito. How dare you! Galit na sabi ni Sheena na sasampalin dapat siya pero nahawakan niya ang kamay nito. Tinulak niya pa ang babae dahilan para mapaupo ito sa sahig. Ang kapal ng mukha mo. Nung nasa iyo yung tao hindi mo pinapahalagahan at ngayong masaya na sa iba, guguluhin mo. Talagang makati ka. Galit na sabi ni Lily pero si Sheena ay natawa lamang. Baka nakakalimutan mo, wala pa kayo ni Kian. Pero kami, naging kami. Kayo, gusto lang ng mga magulang nyo na maging kayo. Matapos bitawan ni Sheena ang mga salitang yun, ay si Lily naman ang tumawa. Diyan ka nagkakamali dahil magkakaanak na kaming dalawa at ikakasal na kami habang ikaw mabubulok dito sa kulungan. Lingid sa kaalaman ni Lily na narinig ni Kian ang lahat at hindi ito makapaniwala sa nalaman na buntis siya at magkakaanak na nga sila. Nilabas na ni Lily ang galit niya kay Sheena kaya gusto niya nang makauwi bago pa siya tuluyang ma-stress at baka mawala pa yung anak nilang dalawa ni Kian. Nakasunod lamang si Kian hanggang nasa loob na sila ng sasakyan. Totoo bang buntis ka? Tanong ng lalaki nung nasa loob na sila ng sasakyan. Kung pumunta ka kagabi, di sana nalaman mo agad. Kaya nga nasaktan ako ng sobra dahil sasabihin ko sana at isasabay ko na sa celebration ni Dad upang hindi na mahirapan pa pero wala ka naman. Paliwanag ni Lily kay Kian na grabe ang tingin sa kanya. Hindi ka na magtatrabaho and we have to marry as soon as possible. Napatingin si Lily dahil sa mga sinabi nito. What? Gusto ko magtrabaho. Lily, you're carrying our child. Paano na lang kung biglang may mangyari sa'yo? Ayoko mawala yung anak natin, kaya ang gusto ko wag ka na munang magtrabaho. I can provide you and for our child. Matapos kang makapanganak, papayag na ako magtrabaho ka ulit. Natahimik si Lily, wala siyang naisagot. O sige kung yan ang gusto mo, pero samahan mo ko na sabihin kay Dadang tungkol dito. Pupunta tayo sa kumpanya. Aniya, naikinatago lamang ni Kian. Kahit pa nahalatang parang ayaw nito o parang natatakot ito sa kanyang ama na nakakatakot naman talaga lalo na kapag nagalit. Naman na pwede kang masuntok ng daddy ko kapag sinabi ko ito. Handa ako Lily, nasuntok niya na nga ako kagabi kaya okay lang. Matapang na sagot ni Kian.
Pero noong pumasok sila ng kumpanya at nang makita nila ang daddy na may pinapagalitan na empleyado, parang bigla na lamang umurong ang tapang ni Kian. Tara na, aniya sa lalaki at sinundan nila ang kanyang daddy. Mukhang ayos na agad kayong dalawa ya. Yes dad, simpleng sagot ni Lily. Meron po kaming sasabihin sa inyo tito. Nayuyukong sabi ni Kian na parang natatakot pang sabihin kung ano ang gusto nilang sabihin sa daddy nito. At ano naman yun? May problema na naman ba kayong dalawa? I'm pregnant, Dad. Wala nang paligoy-ligoy pa at sinabi na agad ni Lily. Buntis lang pala eh. E di magpakasal na kayo bago. Nang ma-realize ng ama ang kanyang sinabi, bigla na lamang itong tinignan ng masama si Kian na mabilis na nagtago sa likod niya. Sa kanya nga'y takot na. Paano pa kaya sa daddy niya na mas nakakatakot? Don't worry po tito, pakakasalan ko po yung anak niyo. Pakakasalan ko po agad si Lily. Pagpapaliwanag agad ni Kian na wala pang sinasabi sa kanya ang ama ni Lily. Aba dapat lang at ang mami mo, pauwiin mo na. Hindi ako papayag na isilang yung apo ko na hindi pa kayo kasal ng anak ko. Dad naman, huwag mong takutin si Kian. At least ako tinatakot ko lang. Ikaw ay pinaiiyak mo yung lalaking yan dahil akala iiwan mo na. Medyo nahiya si Kian kaya nayo ko na lamang. Masyado niya lang akong mahal kaya po iniiyakan niya ako. Mabuti yun, kaysa ikaw ang paiyakin niya. Baka mapatay ko lang yung lalaking yan sa susunod na paiyakin ka niya. Bahala siyang gamutin ang sarili niya. Total doktor naman siya. Bago pa anong mangyari, nagpaalam na si Lily at Kian sa ama ni Lily na ang tanging sinabi lang, mag-iingat ang dalawa. Pero si Kian ay napangiti na lamang. Iniisip niya palang napakakasalan niya na si Lily. Nagsasaya na ang puso niya. Talagang patay na patay siya kay Lily, tapos magkakaanak pa silang dalawa. Wala nang kawala pa sa kanyang babae. Tandang-tanda pa ni Lily kung paano siya nagpaalam sa mami niya na magpapakonsulta lamang siya sa doktor dahil palagi siyang nahihilo. Pero iba ang naabutan niya sa klinik, isang doktor na lasing na noong nakita niya, bigla na lamang siyang hinalikan at ayun na nga may nangyari sa kanila dahil sa kagustuhan niya na magkaroon din ng experience. Pero hindi naman niya inaasahan na ang doktor na yon ay ang pakakasalan niya rin dahil inireto sila ng kanilang mga magulang. Araw ng kasal nila ni Kian, habang naglalakad nga siya papalapit kay Kian kasama ang kanyang mga magulang, hindi niya maiwasang maluha dahil hindi niya pa rin lubos sa kalain na ikakasal na siya at magkakaanak na sila ni Kian. Hindi nga lang halata ang tiyan niya dahil bago pa lamang. Ingatan mo't pakamamahalin yung anak namin at magiging anak niyo. Kung ayaw mong mawala sa mundo ng maaga. Pagbabanta ng daddy niya kay Kian, napalunok bago sumagot. Makakaasa po kayo tito na mamahalin at iingatan ko po yung anak niyo. Sagot dito ni Kian, kaya napatango na lamang ito at tinapik ang balikat ni Kian. Huwag mong sasaktan ng baby ko kung ayaw mong bawiin namin siya sa'yo. Yun naman ang nasabi ng mami niya kay Kian. Ako po muna yung masasaktan tita bago may makapanakit kay Lily at hindi ko po magagawang saktan ng anak niyo. Ngumiti lang ang kanyang mami at pumunta na nga sa pwesto. Napakaganda mo babe, parang ayoko na muna na ikasal tayo, parang gusto kong dalhin ka muna sa… Hindi niya na pinatapos pa si Kian sa sasabihin at baka may masabi pa itong hindi kaaya-aya. Nandoon ang ilang empleyado ng kanilang kumpanya, ang sekretarya ni Kian sa klinik na si Cassie at ang sekretarya ng daddy niya na si Gigi kasama ang pamilya nito. Siyempre, ang mga magulang nila ay nandoon din. Maya-maya pa, sinimula na ng pare ang seremonyas ng kasal. Si Kian din kasi mukhang inip na at parang gusto nang matapos ang lahat para magawa na nito kung anumang binabalak. Gusto pa nga atang maging kambal ang magiging anak nila. Ang tanging naintindihan nga lang ata ng lalaki ay yung "You may kiss the bride" dahil noong sabihin iyon ng pare, agad siyang kinabig upang halikan sa harap ng mga bisita. Napangiti na lamang si Lily dahil mag-asawa na sila ni Kian. Siya na si Lily Sanceda, ang asawa ni Dr. Kian Sanceda. Naging masaya ang pagsasama nila ni Kian kahit na ito isang doktor, may oras pa rin sa kanila at maski siya, tinutulungan ang daddy niya sa pamamahala ng kumpanya at may oras pa rin sila sa pamilya nila. May oras pa rin sila sa isa't isa at pinapahalagahan pa rin ng pamilya. Daddy, kasama ni Lily ang anak nila ni Kian nang pumunta siya sa klinik. Sakto naman na wala nang nagpapatingin ng mga pasyente kaya hindi sila nakakaabala. My little princess,
Lumapit si Kian sa anak nila at binuhat ang bata kaya tuwang-tuwa ito. Daddy, nung sinabi ko po sa friend ko na doktor po ikaw, sabi po nila ang galing-galing mo daw. Napapangiti na lamang si Kian habang nagkukwento ang anak nila. Oo naman anak, magaling talaga si Daddy and mahal na mahal niya tayo. May ngiti sa labi na sabi ni Lily. Pero magaling ka din po mami kasi tinutulungan mo po si Lolo. At sila ay nagyakap. Pagod? Tanong niya sa asawa. Hindi na, nandito na kayo. Kayo ng anak natin ang pahinga ko. Napangiti na lamang si Lily. Kahit kailan, hindi niya pinagsisihan na si Dr. Kian Sanceda ang nakakuha ng virginity niya. Dahil kung hindi nangyari yun, wala siyang isang mabuting asawa na doktor at napaka-cute na mapagmahal na anak ngayon. Wala na talaga siyang mahihiling pa dahil si Kian at ang anak nila ngayon ang kanyang buhay.